lahat ng mga magaganda, masasaya na kasama natin sila. Panahon at oras po ngayon para siguro ipadaba po natin kung paano natin siya minahal nung atin siya nakasama, nung siya'y nabubuhay pa. Siguro ito na rin po yung huling sandali na ipararamdam natin sa Kanya kung paano natin siya minahal at iningatan bilang kaibigan, bilang kapatid, bilang anak, bilang pinsan. Sino nga ba talaga si Lovely para sa ating lahat? Isang babaeng lumaban sa kanyang karamdaman. Pinilit lumakas, pinilit niyang labanan ang sakit niya. Pero ang sakit na leukemia ay hindi natin kayang pigilan. Kusang bumigay ang kanyang katawan. Kaya nandito po tayong lahat para alalahanin yung mga masasayang pinagdaanan natin sa Kanya. Siguro ang bawat isa may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang natatanging nalalaman tungkol kay Lovely. Kung paano natin nakasama si Lovely sa pang-araw-araw at paano natin siya nakakahalubilo. Sino ba talaga si Lovely para sa ating lahat? Siguro malalaman natin yan sa bawat isa sa atin na tatawagin natin mamaya para makapagsalita rito. Panahon na po at oras ngayon para ipatama natin sa bawat isa na gaano natin kamahal si Lovely. Nandito po yung dalawang kaibigan ni naging kaklase na kasama sa school. Tawagin po natin si Mr. Geno Peramo para makapagbigay ng konting pananalita. Sa'yo? Magandang gabi po sa lahat ng bisita dito at kapamilya ni Lovely. Ako po si Gino, classmate ni Lovely since nung elementary and high school. Unang kilala ko po si Lovely nung elementary ko. Unang impression ko kay Lovely ay siya po yung taong laging masayahin. Kahit po paminsan-minsan ay pikunin siya, siya po yung taong pagkakatiwalaan niya sa lahat ng bagay. Pag may sinabi ka sa kanyang mga bagay na sigurado na pagkakatiwalaan mo siya at walang makakaalam nito. Since nung college kami, so yung po yung time na medyo bihira na lang po kami mag-communicate. Tapos, pero kahit magkagano pa man, nagkakasabihan pa man kami ng mga problema kahit malayo kami by text. Then kahit mga personal na bagay, sharing pa rin po. Pero nung grabe na kami ngayon, tatrabaho na, yun nagulat na lang ako. Nalaman ko po na yun nga, meron pala sinabing malubong karamdaman. Then kahit medyo conflict sa schedule ko, kahit medyo pilay ako, pinilit ko pa rin mapuntahan sila sa PGH, sa hospital, para lang makumusta ko siya. So nung time na binisita ko si Lovely sa okay pa naman, medyo nakausap ko po siya personal. So yun, biniro ko po siya, medyo biniro ko pa siya, pinalakas ko pa yung room niya.
medyo malubha yung karamdaman niya. Deep inside, talagang pinag-pray ko pa rin po siya. Dumampa ako sa simbahan para ng personal na pagdasal ko po siya na sa akin, makakaligtas ko po siya. Pero talagang, yun nga, talagang oras niya na siguro sinabi ko sa sarili ko siguro, Diyos na talaga yung may gusto. Talagang tayo niya na. So kahit masakit sa sa sarili, kasi matagal din po kami nagkasama nila kahit sa nung high school. So talagang close kami, hindi na kami tsaka niya. So talagang medyo mahirap tanggapin po pero kailangan. Kagabi, siguro magdadalawang isip ako kung pupunta kasi bala ko sana uuwi na lang sa libin niya. Pero siguro dahil nga medyo marami din mga pinagsamahan nila, talagang hindi ako pinatulog ng konsensya ko. Talagang ngayon, kahit ano pa man yung time, kahit medyo yung di sana makakapunta, pinilit ko pa rin po. Kaya sana, lovely kung asa naman, siguro ay alam ko, masaya ka na kung nasa ka ngayon. Kaya alam ko, mahirap man sa amin, pero Diyos na yung may gusto nito sa'yo. So, sa family ni Lovely, sa akin, sa mga kaibigan niya at pinsan, siguro kailangan natin tanggapin. Kasi siguro may dahilan yung lahat kung bakit ganito nangyari sa kanya. So, sa lahat po, nakikiramay po kami. Lahat ng batchmate ni Lovely, ako, buong puso po namin nakikiramay po kami sa pagkawala ni Lovely. Yun lamang po, salamat. So yun thank you kuya. Siguro sunod natin si Mr. Prince John Bautista. Ako po si Prince, high school friend and classmate ni Lovely. Si Lovely po, since high school, kilala ko na po. Kung si Gino, elementary, ako high school lang po. Pero nakilala ko po siya dahil napakabait niyang kaibigan. Kung may problema ka po sa sarili mo, pwede mo po siyang sabihan. Hindi mo na siya kailangang kausapin, gusto niya itong mararamdaman. Bigla ka na lang niyang, pag nananahimik ka, bigla ka na lang niyang tatapagin sa likod. Tatanungin, kumusta? Anong problema mo? Ganun po siyang tao. Kaya po, nagkapalagay kami ng loob. At lahat ng classmate niya ng high school, talagang solid na kaibigan po si Lovely. Isa pa po, siya po ay isang matapang na tao. Kasi alam po namin, kahit na lalo na po may sakit siya, pilit niya pa rin po itong nilalabanan. Pero sigal na po yung nagtakda na hanggang doon na lang. Kaya wala po tayong magagawa para dyan. Pero si Lovely po talaga, bilang isang kaibigan, napakabait niya. At sana, kung merong mang Facebook sa langit, di ba? Pwede po natin itag si Lovely kung ano po mga nangyayari sa atin at kung ano po yung pwede pa natin gawin. Salamat, kuya. Ayun, So, minsan talaga po, sa ganitong bagay lang po natin maaalala yung mga bagay na napagdaanan natin. Minsan, masakit kasi isang kaibigan ang nawala sa'yo eh. Isang kaibigan na tinuring mong hindi na iba para sa'yo. Kaya nga siguro, tayo nagtitipon-tipon dito kasi alam naman natin kung gaano kahalaga sa atin si Lovely. Siguro pumunta po tayo sa mga pinsan ni Lovely. Tawagin ko yung ito, lagi kaming nakikita nito sa ospital. Lagi kaming nagkakatuwaan pag pumapasok ako ng PGS. Nung unang araw
unang araw pa lang sa Gat Andres, inaalok na akong kumain ito. Siyempre, nahihiya ako dahil, pero gusto ko lang kumain na makasabay sila. Walang iba kundi si Jam. Jam. Good evening. Ako si Jam. Pinsan ko siya sa mother's side na. Mother ko tsaka father ko magkapatid. Tapos, si Lovely kasi, siya yung tao na maingay, makulit. Kaya sa akin, para sa akin, hindi lang siya basta-basta isang pinsan. Isa rin siya sa akin kapatid, isang kaibigan, isang best friend. Kasi bawat umuwi ako ng Bicol, hindi nakukompleto yung araw ko na hindi ako dumadaan sa kanila. Lagi ako nandun, tumatambay, lagi kami mag-uusap. Minsan, ginagawa na lang namin paraan na bibili lang kami sa tindahan para lang mag-usap, magkwentuhan, maglalakad-lakad lang kami. Ganun yung umiikot yung buhay namin. Sabi pagpipinsan kasi, ganun kami lumaki, laging magkasama. Kaya nung nandun ako sa Bicol, hindi ko rin alam kasi umuwi lang kami nung New Year para magbakasyon. Tapos may nilakad lang din ako doon. Pero hindi ko rin alam kung bakit ayoko pang bumalik ng Maynila. Pero nung umuwi ako doon, plano ko talaga, babalik agad ako ng Maynila doon. Pero nung nandun na ako, hindi ko alam kung bakit parang pinipigilan ako na huwag mo nang bumalik. Tapos nung time na nagkakausap kami na, yun nga, may nagkakalagdat na siya, ako kasi laging tinatanong niya eh. Tapos, bawat nararamdaman niya, ako yung tinatanong niya kasi tiwala siya sa akin. Nung time na nagpa-check up siya, text niya pa ako nun eh. Sabi niya, mag-confine siya sa Naga. Nag-reply naman agad ako sa kanya kung sino kasama niya. Tapos, sabi niya, ay hindi na pala, uwi na ako, sabi niya. May sasabihin ako sa iyo yung sinabi ng doktor. Kaya sige, pagdating mo, pumuntahan kita agad. Kaya nung umuwi na siya, nag-usap agad kami. Yun ang nga sinabi niya sa akin. Pero nung sa isip ko nun, siguro baka hindi naman. Kaya sabi ko, sige, mag-ano ka agad, magpa-check up ka agad para malaman natin. Nung time na yon, sabi ko, uwi na ako ng Maynila. Tapos sabi niya, magpapacheck up na rin siya. Sabi ni Ate Lani, dito na lang sa Maynila. Kaya yung sumama na siya, magkasama na kami pumunta dito. Sinabi ko lang sa sarili ko na habang nagpapagamot siya, hindi ko siya iiwan. Kasi, wala kasi akong kapatid na babae. Lahat ng pinsan ko na babae, tinuturing ko sila na kapatid. Kasi, ganun sila kahalaga sa akin. Kaya, napakasakit sa akin na nakita ko na gano'n siya nahirapan. Pero nakita ko rin na kung gano'n siya na lumaban. Kaya yun, kahit alam namin na nahihirapan siya, kahit sinasabi niya na masakit, alam ko, lumaban siya. Kaya kami din, lumaban din kami para sa kanya. Kahit gano'n kahirap, kahit sinabi na ng doktor na sobrang liit ng pag-asa, hindi pa rin kami nawalan kasi nakita namin sa kanya na hindi siya nawalan ng pag-asa. Hanggang nung araw na nawalan siya ng hininga, lumaban pa rin siya. Gusto niya talagang bumalik. Kaya, ayun, hanggang ngayon, hindi ko siya talaga matignan dyan. Nung mula nung pumunta ako dito, isang beses ko pa lang siya tinignan. At hanggang ngayon, ayoko pa rin siya tingnan. Kasi iniisip ko, parang hindi ko alam, pero parang hindi pa rin sa akin nagsisig in na ganyan na. Pero
tungkol si Jam kung paano siya naging pinsan at kaibigan kay Lovely. Siguro, minsan, dito lang natin talaga mararamdaman kung kailan wala na yung taong mahal natin. Siguro, next natin dito, yung kanyang pinsan ulit, si Bea. Ay, good evening po. Sorry po, aspas po. Kung narinig niyo po, palagi sinasabi ng mga pinsan kong malidismaya ako palagi. Ako po kasi yung tao, hindi ko kaya makakita ng may nangyayaring masama or ano kasi mabilis akong basta parang iba agad yung itsura ko. Amumutla agad. So si Lovely, number one po yan ang nagsasabi. O si Bea, namumod lang, mag-i-smile yung gano'n. Siya po number one na nagsasabi niya. Pero, ngayon nawala si Lovely. Parang, kung sakali may masasabi rin sa akin, pero parang hindi ko na-feel. Lumalaban po talaga si Lovely noon, pero sa nangyari po ngayon, siguro sinuko na lang po niya yung sarili niya kay God. So, sana po, mabilis natin matanggap na wala na si Lovely. Isipin na lang natin na may plano si God kung bakit nangyari ito. Basta Lovely, hindi ka mawawala sa iyong anak. Every time na may occasion sa amin, I love you. Thank you. Siguro, doon naman tayo sa bahagi ng kamag-anak ni Ate Linda. Pinsan, si Ate Abby. Si Abby. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Ami, ang pangalawa sa panganay na pinsan ni Lovely. Sa mga ilang pagkakataon na nakasama ko si Lovely, sa mga bakasyon, sa Bicol, mga nakaraang Pasko, at ang pinakalas yung pong nasa hospital siya. May dalawa lang po akong napatunayan. Ang kanya po katsagahan at ang mapagmahal po. Lalo na po sa kanyang mga pamangkin. Alam ko po, walang salitang makakapababaw sa dalamhating nararamdaman namin, lalo na ng kanyang pamilya. Ang tangi pong konsuelo at tangi pong pag-asa na mapangahawakan natin ay nasa piling siya ng Panginoon. Wala nang sakit, wala nang lungkot, wala nang hirap. Sa mga ganong pagkakataon po, sa ganitong pagkakataong nagdadalamhati tayo, sabi nga po sa Bible, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila'y dinadamayan ng Panginoon. Sa mga oras pong ito, tayo po ay pinalalakas ng Panginoon. Dito po sa kwartong ito, dito po sa
natin ang ating kalakasan. Pagkakaisa kanina po, kahit po sila Kagawad Alan, hindi namin po sila kamag-anak. And yet, ito po yung kalakasang pinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang pagkakaisa sa mga ganitong pagkakataon po. Kay Ate Linda, kay Lenny, kay Dexter, at mula po sa aming pamilya, sa lahat po ng narito, sa lahat po ng dumanmay, sa lahat po ng prayers. Sabi po ng kaklase ni Lovely, dumaan pa siya sa simbahan para ipagdasal. Si Lovely, maraming salamat sa mga tahimik na dasal ng bawat isa. Nagpapasalamat din po kami doon. Ang huling sandali po na nakita ko si Lovely, hinawakan ko yung kamay niya. Nagtanong siya sa kabila ng hirap na paghinga. Sinabi niya na, hanggang kailan ako dito, ate? Kailan ako uuwi sa Bicol? Pinipigil namin ang luha, pinapakita namin ang lakas. Pero alam ko mas malakas siya kaysa sa amin. Kaya lang po, sabi ni Father kanina, ang lahat po ay may mga dahilan kung bakit nangyayari. Isa po sa nakita kong dahilan, ay para maipakita din natin yung pagmamahal at pagkakaisa po ng bawat pamilya. Sa lahat po ng mga tumulong, Kagawad Alan, sa kanyang mga kasama, salamat po sa inyo. Aminin ko pong mas malapit po ako sa atin niya kay Lani po, kaysa po kay Lovely. Si Lovely po ay nakakasama lamang namin sa mga social media, sa FB po. Nakita ko na lang po siyang dalaga na mula doon sa kanyang 6 years old. Nakita ko na siya dalaga na. Sa mga ilang pagkakataon na yun, sigurado rin po ako na ipadama din po namin yung pagmamahal sa kanya. Kaya po kay Lovely, salamat sa pagpapakita na kung kaya mo pang lumaban, na kaya mong ipakita kung gaano ka kalakas para sa pamilya mo. Salamat sa mga ganong pagkakataon. Gandang gabi po. Maraming salamat. Salamat, Yami. Siguro po, iisunod natin yung nakasama at madalas din po sa ospital na nagbabantay din po na parang nanay na po ni Lovely kung asikasuhin po siya at kung mag-alala rin po para din pong nanay niya. Walang iba po si Ate Ros. Ate Ros, sabi ko na nga ba, iiyak ka talaga eh. Siguro po, kaya ganito po si Ate Ros kasi syempre nakita niya kung paano lumaban si Lovely, kung paano naghirap. Kung tutuusin nga po, nung unang kita ko kay Lovely sa San Andres, masaya at nag-aalok pa ng pagkain. Pero nung nakita ko po siya sa BGH, sinabi ko na kagad sa aking kaibigan na parang nangihina si Lovely. Pwedeng pakitawagan mo sila doon at yung doktor. Parang iba yung itsura niya kaysa doon sa San Andres. Sa San Andres, makikita mo yung lakas niya, yung nakaupo, kumukuya ko yung paa. Pero sa PGH, parang sabi ko, sana na pala, hindi na lang natin pinala sa PGH. Parang ganun pa yung nasa utak ko nung mga panahon na yun. Pero siguro, talagang ganun siguro talaga yung sakit na yun. Talagang manghihina ka. Siguro po, tawagin ko po yung aking kaibigan na talagang pinakita niya kung paano siya maging pinsan at kung paano niya minahal si Lovely.
Walang iba po kundi si Apple. Sabi nga po sa ospital, si Barbara. Magandang gabi sa inyo lahat. Nais kong kunin ko pagkakataon na po para pasalamatan yung lahat ng taong nakita kong nagtsagang nagbantay, nagbigay ng dugo, sa lahat ng donor, maraming salamat. Sa mga pinsan niya, ni Bea, ni Jack, na nag-alaga sa hospital. January 28, nung na-receive ko yung message ni Ate Lani na pakialalayan si Lovely dahil luluwas ng Manila para sa kanyang karamdaman. Sinabi ko, welcome kayo sa family namin. Si Ate Linda, siya nga pala, si Ate Linda ang kapatid ng aking mother. Ang aking mother ang tumatayong matandang, panganay na kapatid sa kanila. Kaya ang aking ina ang tumatayong magulang nila ngayon. January 29 nung dumating si Lovely dito sa Manila. At the same date, nagpa-confine din siya sa God and Rest. Ako yung personal na sumuri sa kanyang dugo. Nung sinisilip ko sa microscope ang kanyang dugo, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Bilang isang medical technologist, alam ko na dadaan si Lovely sa bibirong gamutan, matagal na gamutan. Ang kanyang WBC, yung white blood cell na tinatawag, ay umabot sa 190 na ang normal ay 550 to 10,000. Ang Lovely, 190. Imagine niyo, napakataas. At bukod pa ron, lahat ng cells ay immature, abnormal. So nawalan ako ng pag-asa. Pinasilip ko sa aming pathologist. Siya ang nag-confirm na si Lovely ay may leukemia. So, pinasuri ko ulit sa isang specialista sa hematologist at sinabi nga na ang sakit ng aking pinsan ay leukemia. Tinawag ko si Ate Linda para malaman niya at ipaliwanag sa kanya kung ano yung pinagdadaanan nila. Sinabi ng hematologist na kailangan namin ilipat si Lovely sa hospital na merong pasilidad na kayang tugunan yung pangangailangang medical nila. Ang unang sumagi sa akin isip ay ang PGH. Tinanong ko yung mother, nag-agree naman sila. February 1, pumunta kami ng PGH para ipakonfine. That time, ang WBC ni Lovely ay umabot sa 240. Napaka-danger na talaga. So, February 5, dumating yung kanyang consultant, tinignan si Lovely. Tinawag niya kami tatlo, si Jam, si Ate Linda, tsaka ako. Ako po kasi lagi nakikipag-usap sa doktor, ako yung lagi hinahanap dahil ako raw po yung nakakaintindi doon sa kondisyon ni Lovely. Medical na nakakaintindi sa karamdaman ni Lovely. Sinabi ng doktor na ang karamdaman ni Lovely gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Pero ang ginagawa niya ay hindi talaga ang lunas sa sakit na yon, kundi ang pagpapahaba lang ng buhay. That time, parang nawalan ako ng pag-asa. Pero nung pumasok ako sa kwarto,
January 17, ang next ako ng mga kapatid na pumunta ako ng hospital dahil nire-revive si Lago. Pagdating ko sa hospital, wala na. So, ang tayo ko na lang naisip, ang lahat ng binibigay ng Panginoon ay may dahilan. Siguro may maganda pa siyang plano kila. At alam ko na kung saan man naroroon sila, masaya siya sa piling. Salamat, magandang gabi. Salamat, Fred. Pero, Sen, Fred na ikaw. Sige, tumago po tayo na kung saan mas malapit kay Lovely. Tawagin natin si Dexter, yung kanyang brother. Dexter. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa pagpunta sa mga inyo dito sa amin kahit na naghihirap man kami pero hindi kami mahirap sa nagmamahal sa amin. Kaya maraming salamat sa mga tumulong sa amin. Tsaka minsan masabi ko lang dahil natin matatag siya eh. Lumaban din kami. Yun nga lang, hanggang lang talaga kami. Pero nakita namin kay Lovely pumanaw siyang lumalaban. Hindi siya sumuko. Lahat nga sinasabi, talagang may dahilan yung taas natin na bakit kinukuha yung tao na nandito sa baba. Nung nakita namin si Lovely na nahihirapan sa ospital na biglang humihina na siya. Nung sa isip ko kahit kunin ni Lord na si Lovely, ayaw ko na rin nahihirapan siya. Kaya nung mga oras na yun, kahit napatawad po laban pa rin kami para sa kanya. Maraming salamat po lahat. Kuya Bono, Kagawad. Sa mga pinsa namin, Brother Rose, Ubihan. Salamat po. Thank you po sa lahat-lahat. Kung wala po masasabi ko, lahat po ng may dahilan po talaga. Walang bagay na walang ulan. Salamat po. Tawagin natin yun. Ito si Lovely, close daw dito eh. Kay Lenny. Lenny. Magandang gabi po. Wala na po ako sa atin. Nakanta na rin. Kasi siguro po yung sa hospitality ko na masyado.
Kumbaga, ano lang yun, moment natin dalawa. Kasi para sa akin, yung pagkawala niya, parang hindi na may babalik yung dati sa akin. Kasi umuwi ako ng Bicol kahit huwag na akong lumabas. Basta nandun lang siya, siya na lang kausap ko, okay lang. Kapag kung lalabas man ako, gusto ko lagi ko siyang kasama pagpupunta sa bahay ng mga pinsan namin. So ngayon, malaki yung pagbabago. Kasi siya lang naman yung masayahin sa amin eh. Nag-uumpisa ng biro, mga nag-uumpisa ng kakulitan. Yung na-hospital siya, iniisip ko na kung wala siya, marami yung nawala, bilang kami. Kasi kung dito pa nga lang nakita ko na yung mga nagmamahal sa kanya, paano pa kaya yung mga nasa Bicol na parang ngayon pa nga lang parang ano na sila na kailan ba iuwi dito, kailan ba? Sa mga kaibigan, yung masakit lang naman kasi parang ang bata niya pa, marami pa siyang magagawa, mapapasaya. Pero sana ang gusto ko lang sa ngayon, dahil kinuha siya ng ating Panginoon, gusto ko kasama niya si Lovely. Kasi nung nasa ospital siya, sabi ko, lagi ko siyang pinagdadasal araw-araw na huwag siya kunin sa amin dahil hindi namin siya papabayaan na sa alagaan na namin. Pero kinuha pa rin siya, so kung yun yung ginusto ng Panginoon, sana dahil mas may maganda siyang plano. Tsaka sa lahat ng tumulong sa amin dito, sa araw-araw namin sa ospital, mga pinsan ko, kay Apollo, sa bebe mo, sa pagkatid ng dugo. Kay Gagawa, sa Rose, kami, sa family, sa mga Ramirez family. Salamat po sa mga dasal, sa mga kaibigan ni Lovely, sa mga pinsan namin na pagpupunta ng ospital, ang dami-daming mga tiluluto. Baby Boboy. Salamat sa pamantika mong adobo.
kay Jam Jam, Bea, salamat. Basta sana kayo kung nasaan sila play. Sana kapiling siya ng Panginoon. Yan lang po. Salamat po sa lahat. Okay, salamat. Lenny? Meron po kaming song na bago natin pagsalitain si Ate Linda. Yun yung patutugtugin natin. Oo. So, kung bakit namin napili ito, para lang din siguro sariwain ang bilang pagiging ina ni Ate Linda. Fred? Siguro si Ate Linda yung nakita kong nanay na napakatapang, napakalakas. Kasi nung nasa ospital po ako, tuwing makakasalubong ko siya, pirmi siyang nakangiti sa akin. Lagi niya ako inaasikaso na, kain na. Sabi ko, okay lang ako, Ate Linda. Pero si Ate Linda, makikita mong nanay na umaasa na gagaling ang anak niya. At nilalakasan ang loob. Pero nung nakita ko si Ate Linda, sa DSWD na kasama kami ni Apple, doon siya umiyak sa akin. Yun yung panahon na